Nasira ang perpektong larawan ng pamilya ni James nang iwanan sila ng kanyang ina. Feeling ko that time babalik yung nanay ko. Mahal kami nung nanay ko, hindi kami iiwan nun. Pero unti-unting nagbagong lahat habang hinihintay ko yung nanay ko na hindi siya bumabalik. Doon ko unti-unting nararamdaman yung mawalan talaga ng nanay. So mahirap para sa akin. Kinupkop silang magkakapatid ng kanilang lolo't lola na nasa Bohol habang nagtatrabaho naman ang kanilang ama sa Maynila. Batid ni James na kasabay ng pagkawala ng kanyang ina ay ang paghirap ng kanilang pamumuhay. Kaya naman namin tiisin yun. Ang hindi ko lang kaya kung paano kami tratuhin ng lola ko. Tinatali niya yung bunso namin sa labas kasi baka makawala. Ano siya special child. Ang nangyari, kung ano-anong kinakain ng kapatid ko sa labas. Kaya doon nagkasakit yung kapatid ko. And ang worst pa doon, nawalan ako ng kabilang pandinig dahil sa lola ko. Isang umaga, gumising na akong 5 a.m. na. Medyo late na sa amin noon. Hindi ko alam na may sama na ng loob yung lola ko that time. Habang nagdudurog siya ng bigas, tas kinuha niya yun yung pinampalo niya sa ulo ko. Naging pasakit din sa kanya ang walang humpay na panunukso at pangaapi ng ibang mga bata. Siguro kapag nakikita nilang mahina ka, doon ka nila bubuli-bulihin. And kapag nagpakita ka naman ng pagiging matapang, doon ka naman may makakabanggang mga siga. So hindi ko rin maintindihan talaga. Nakaramdam ako ng galit lalong-lalo na sa nanay ko. Gusto ko tanong sa kanya, Ma, bakit? Bakit mo kami iniwan? Hindi namin mararanasan yung mga pait, yung mga hirap na bagay na ito kung hindi dahil sa'yo. Hindi inasahan ni James na darating ang araw na masasagot lahat ng kanyang mga tanong nang biglang magpakita ang kanyang ina. Si Mama. Ba't ka umalis? Dito, napag-alaman niya na ginayuma ang kanyang ina ng bagong kinakasama, kaya napilitan siyang iwan ang kanyang pamilya. Napagtanto rin niya na nais silang bawiin ng kanyang ina mula sa kanyang lolo't lola kung saan dadalhin silang magkakapatid sa Leyte at doon manirahan ng sama-sama. Ngunit dahil sa galit na nasa kanyang puso, lihim siyang nakipagsabuatan sa kanyang ama para sa isang paghihiganti. Kunyari, isasama ako sa nanay ko, isasama ko yung bunso namin na kapatid, iiwan namin sa kanya yung special child kong kapatid, tapos magpapakuha ako sa tatay ko sa Leyte. So ganun yung plano namin na hindi alam ng nanay ko. Dinala siya ng kanyang ina sa Leyte, subalit iniwan nila ang bunsong kapatid sa kanilang lola. At makaraan ng ilang araw, kinuha si James ng kanyang ama at sila ay tumungo sa Maynila. Taliwas sa inaakala niya na tuluyan na siyang makakawala sa pait ng buhay, lalo pa palang titindi ang mga pagsubok na kanyang pagdadaanan. Hindi ko alam kung bakit ganun. Lagi na lang ako inaaway, lagi na lang ako binubuli. Hindi ko alam saan ko ipopwesto yung mundo ko. Isang masamang balita naman ang kanyang natanggap, ang biglaang pagpanaw ng kanyang bunsong kapatid. Sinisi ko yung sarili ko. Ako na nga lang yung yung kakampi niya sa mundo, pero bakit ko pa siya iniwanan? Parang feeling ko that time nag-iisa na lang ako. Sa totoo niyan, dumating na talaga sa point na ayaw ko nang maniwalang may Diyos. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang grupo ng kabataan ang kanyang nakilala at nag-imbita sa kanya na dumalo sa isang youth camp. During that time, nag-enjoy lang ako. And hindi ko alam, doon ko pala kakatagpuin yung Panginoon sa buhay ko. Nasabi nung pastor, hindi mo makikita yung totoong buhay hanggat hindi mo binibigay yung totoo mong buhay sa lumikha ng buhay. And yun yung Panginoon. Ano pa bang may pagmamalaki ko sa Diyos? Walang-wala na rin naman ako. Ibigay ko na lang yung buhay ko sa Kanya. At sa araw na iyon, isinuko niya ang kanyang buhay sa Diyos at tinanggap si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ipinanalangin din niya sa Panginoon ang kagustuhang magkaroon ng mga tunay na kaibigan at hindi siya binigo ng Diyos. Nakatagpo siya ng mga kaibigan matapos siyang maengganyong sumali sa isang gawain ng kanilang simbahan na nagtuturo ng karate at self-defense. Gustong-gusto kong pumasok ng Tough Guys International Martial Art kasi gusto ko balikan yung mga nambubuli sa akin. Gayunpaman, habang siya ay nagiging bihasa sa martial arts, ay lalo niya pang nakikilala ang Diyos na higit na nagmamahal sa kanya. Habang natututo akong magkarate,
Nilalayo ako nito sa gulo. Nung time na niligtas ako ng Panginoon, unti-unti niyang tinuro sa akin na kailangan mo silang mahalin, katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Kaya naman sa halip na maghiganti, pinili niyang magpatawad at mahalin ang mga taong nakasakit sa kanya. At isa na rito ang kanyang ina. At bago ito pumanaw noong taong 2011, nagkaroon siya ng pagkakataong maiayos ang kanilang relasyon. Kung nasa harap ko yung nanay ko, yayakapin ko siya ng may. Kasi gusto ko iparana sa kanya na mahal ko siya in spite sa lahat ng bagay na nagawa niya. At habang siya ay patuloy na lumalago sa Panginoon, natutunan niyang ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang pamilya at mga kaklase. Nasubok naman ang kanyang pananampalataya nang masunog ang kanilang tahanan noong taong 2018. Noong time na nakikita ko yung bahay namin na sunog, ang unang-unang kong tanong, Lord, paano na? Lahat ng libro ko, lahat ng damit namin, lahat ng award ko sa school, natupok yon. Kahit nagtatanong ka sa Panginoon, nagpo-protest ka sa Panginoon, alam mo na may gagawin ng Panginoon sa bagay na ito. At nang maapula na ang sunog, laking gulat niya nang makita ang kanyang mga Biblia na hindi natupok ng apoy. Sobra akong na-amaze. Sa totoo lang, nung nakita ko yung Bible, naiyak ako. Kasi parang kinausap ako ng Lord, anak, mawala na lahat ng bagay sa'yo. Wag lang ako. Malinaw na malinaw, Lord, Diyos ka nga na buhay. Patuloy naman niyang naranasan ang pag-ibig ng Diyos nang naging tapat ito sa kanilang pamilya kung saan sa loob lang ng 2 buwan muling nabuo ang kanilang bahay. Doon mo pala matututunan na mas maging matatag kapag dumaan ka sa mga pagsubok na yan. And doon mo makikita kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay. Sa ngayon, inaalay niya ang lahat ng kapurihan sa Panginoon nang siya ay magtapos sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Arts in Communication. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi pinagdaanan namin, pinagdaanan ng family namin, pinagdaanan ko lahat ng mga bagay na yun para maging ganito ako sa buhay. Minsan, napakahirap magpatawad, especially when those who hurt you deeply are the ones who are supposed to love you the most, like a parent or your spouse. Pero parang kadena kasi ang sama ng loob at galit. Hindi makalaya sa trahedya ng nakaraan. At wala ka ring tunay na kapayapaan. That is why Jesus said, "Forgive as the Lord forgave you." We can do that right now. You can ask for forgiveness for your sins against God. And you can experience His forgiveness, His peace, and His gift of eternal life. Manalangin po tayo. O Diyos Ama, maraming salamat po sa kwento ni James. Maraming salamat po sa ginawa niyo sa buhay niya. Maraming salamat po sa kapayapaan binigay niyo sa kanya. Panginoon, sa oras na ito, nais ko rin magkaroon ng ganyang klaseng kapayapaan. Nais ko rin magkaroon ng ganyang klaseng relasyon sa inyo na kahit ano po ang mangyari sa aking buhay, ano pa mangyari sa aking mga material na bagay, nais ko pong malaman na nandun pa rin po kayo para sa akin. You will be behind me all the way, 100% of the time. Panginoon, sa oras na ito, hinihingi ko po ang kapatawaran sa lahat na nagawa kong kasalanan. Panginoon, pinapatawad ko na rin po ang mga nakasakit sa akin. Pinapatawad ko na po ang mga failures ng aking mga magulang sa akin. At sa lahat naman nakasakit sa akin, Lord, ipinapatawad ko na sila. Father, nais kong lumapit sa inyo sa oras na ito. And I'm asking you, Father, would you make me your child? Would you make me your son? Make me your daughter, Panginoon. Sa oras na ito, I yield my life to you. Father, give me that new life. Give me that eternal life na pangako po ninyo sa inyong salita. And I know right now that I have it because I prayed it in Jesus' name. Amen and amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space your name, space location, at ipadala yan sa 0998-590-0620 o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Partners of CBN Asia lend a helping hand to the helpless, bring hope to the hopeless.
You too can transform countless lives with your donation of 1,000 pesos. Plus, you will receive exclusive streaming access to Facing Your Giants of Kata Inocencio. I found inspiration in the example of David, who faced the giant Goliath with just 5 small pebbles, but with great faith in a great God. Become a CBN Asia partner today. Lumaki sa isang maayos na pamilya si Alfie. Yung tatay ko na kinalakihan ay Hapon. So, nakukuha ko yung gusto ko. For example, yung bike kasi talagang paborito ko mag-bike simula nung bata pa. And then, nakakapag-aral ako sa private school. Sa tuwing pupunta siya ng Japan, tapos uuwi siya, eh, masaya pagbalik niya dahil marami nga akong pasalubong. Nagsimulang mabago ang ihip ng hangin ng May pinakilala nga po sa akin si Mama na isang lalaki. Hanggang tumagal na lagi sila nagkikita. Tapos yun, sinabi na rin sa akin nung mama ko na siya nga yung totoo kong tatay. So, sa akin naman, nung mga panahon na yun, dahil masaya nga ako doon sa kinagdasnan kong tatay, parang hindi naman ako katulad nung iba na medyo negative yung reaction doon sa mama ko. nalaman ng Hapon ang nagbalik na ugnayan ng mga magulang ni Alfie. Dahilan para itigil nito ang sustento sa mag-iina. Doon nagsimula na huminto yung pag-aaral ko. Gumuho yung mundo ko niyon dahil gustong-gusto ko talaga mag-aral. Sa halip na ballpen at papel, pala ang hawak ni Alfie upang makatulong sa mga magulang. Nag-construction si Papa dito sa Manila eh. So naisipan niyang isama ako na maging laborer din, na-experience ko maghukay ng lupa. Doon ko na-experience yung talagang hirap na dati hindi ko nadadanas. So doon na-experience ko na mahulog sa 3rd floor. Buti na lang po na kita ko ng gwardiya. 2 araw pa lamang ay inilabas na si Alfie sa ospital. Dahil sa naging kondisyon, inilipat si Alfie sa mas madaling trabaho. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ito ang maghahatid sa kanya sa mas matinding peligro. Nagkaroon ako ng pagkakataon na maging helper ng pintor, ng electrician dahil nga siyempre magaan yung ginagawa nun. Hanggang sa naging bodegero rin ako. O ginagawa, nag-check ng mga nilalabas na mga materyales. Isang beses na nainuman din sa mga katrabaho ko, niyaya nila ako na gumamit nga ng pinagbabawal na gamot. May mga tao na nagsasabi na huwag nang gawin dahil nga masisira yung buhay ko. Pero dahil dun sa pressure nung moment na yon na mga kaibigan ko, nagawa ko pa rin. Kasabay ng pagkalugi ng kanilang kumpanya ay ang tuluyang paglihis sa tamang landas ni Alfie. Dahil po wala nang ipagpasweldo sa amin yung amo namin, so naisipan po namin na dahil nga bubudegero ako, naibenta yung mga gamit sa bodega. After nun, talagang wala na-dissolve na yung company namin. Binebenta ko na yung mga gamit ko, cellphone, yung mga pantalon, damit, hanggang sa walang-wala na ako. So, na-involve ako dun sa mga barkada na talagang nagnanakaw. Dahil nga alam ko at kabisado ko yung mga bahay na ginawa namin, so pinapasok po namin yun. So tinatanggal namin sa kisame yung mga tanso, yung mga wire. And then yung mga inidoro na kinabit po namin, tatanggal namin. Dapat naming i-dispose ng agad-agad dahil baka mahuli kami. Isang beses na gabi, may mga gwardiya na nag-iikot-ikot. Masaya kami dahil hindi kami nahuli ng gwardiya. Parang sa amin thrill. Dahil nga sobrang lulong na sa droga. Nangungutang ako doon ng bigas, tsaka corned beef ng sardinas. Tapos ipagpapalit ko ng drugs para lang ma-sustain yung kaadikan ko. Nang walang-wala nang maibenta, may mga kakilala kami dati na homosexual. So, pupunta ako dun sa parlor nila. Dahil sobrang gutom ko na nga, wala na akong makain. Tapos dun nagpapagamit ako. Tapos talagang, nung nakita ko yung binigay sa akin, sobrang degrade ako sa sarili ko dahil 20 lang yung binigay sa akin. Naisip ko na, ito na lang ba yung halaga ko?
Pero nagwagi pa rin yung gutom ko eh. Sobrang pati yung sarili ko, duming-dumi ako eh. Literal, tsaka yung talagang kasi minsan naliligo ako once a month na lang. Tapos wala nang, toothbrush na. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay tila mga pasaning buhat niya sa bawat paghakbang. At ito ang kanyang naging panaghoy. Nung nasa playground ako na mag-isa, tumingin ako sa langit, sabi ko, doon ko na banggit na talaga, Lord, tulungan niyo po ako. Sa pagluwas niya sa Maynila, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Hanggang sa sinama na rin ako nung amo ko sa isang fellowship. Iba yung atmosphere doon sa church nila. Tapos yung mga kasama ko doon, mga professional na. Doon nag-trigger din na ang gusto ko nung mag-aral. Kumuha siya ng Alternative Learning System o ALS. Nang makapasa rito, sinuportahan siya ng amo sa unang 2 taon ng pag-aaral sa kolehiyo. Samantalang, ang huling 2 taon naman ay pinagtulungan nila ng kanyang mga magulang. Habang nilalakaran ni Alfie ang pagbabagong ito sa kanyang buhay, doon umiiyak ako tapos tinanggap ko talaga si Jesus na ikaw talaga dapat yung nasa trono ng puso ko. Ang grasya ng Diyos na kanyang tinamo, ibinahagi niya sa taong sinisi niya sa mga problemang kinaharap. Naayos yung relationship namin Ama nung nakakilala na ako sa Panginoon. Kasi talagang, kumbaga kung wala yung pag-ibig ng Panginoon sa akin, hindi ko magagawa talaga siyang patawarin sa puso ko. Ngayon, nakakausap ko na siya. Ang kanyang pagpapatawad ay nagbukas ng durungawan ng pagpapala sa kanyang buhay. Nakapagtrabaho siya sa isang bangko at di kalaunay naging loan manager. Sa kasalukuyan, pinili niyang maging freelance sa bangko upang tumutok sa 7 campus at ihayag ang kabutihan ng Diyos sa mga kabataan. Nabiyayaan din siya ng isang mabait at magandang asawa. 12 taon na ngang malaya si Alfie sa tanikala ng droga. Sa kanyang paglingon sa nakaraan, isang bagay ang nakikita niyang naging dahilan upang lahat ng ito'y malampasan. I can do all things through Christ who strengthens me. Kung dati hindi alam ni Alfie kung anong value ng kanyang buhay, ngayon alam na niya. Kung dahil sa kakulangan sa salita ng Diyos, kasakaalaman ng sa salita ng Diyos, hindi rin natin alam kung sino ba tayo talaga, kung ano ba talagang halaga natin. Ang Panginoong Jesus ang nagbibigay ng halaga sa atin dahil He became willing to die on the cross that you and I might be saved. We are worth it because Jesus makes us worth it. Nakita po natin sa kwento ni Alfie, it is Jesus who gives us the ultimate high. Libre pa at walang withdrawal symptoms. Ngayon, pusher of the gospel na si Alfie. He shares the intoxicating love of Jesus with youths on school campuses. Sana maraming maadik sa pag-ibig ni Jesus at maranasan ang high na panghabang buhay. Kung kayo po ay bihag pa rin sa droga, paglalasing, pagsusugal, paninigarilyo o ano pang adiksyon, I want you to know na may kalayaan po tayo kay Jesus. May bagong buhay at panimula. As the Lord Himself said, He who the Son sets free is free indeed. Let me pray for you. Panginoon, maraming salamat po sa kapangyarihan binibigay po ninyo sa amin na maging malaya sa ngalan ninyo. Sa oras na ito, Panginoon, lumalapit ang aking mga kapatid sa inyo. Lord, many of them are suffering, Lord, because of years, Lord, of addiction. Kahit ano pa yung addiction na yan, addiction to lust, addiction to porno, addiction sa droga, addiction sa sex, Lord, whatever it is, kaya ninyong sirain ang kanilang mga gapos, Panginoon. Sa oras na ito, be set free, kapatid. In Jesus' name, the Lord Himself sets you free now of all your addictions. In Jesus' name. Nicotine addiction, drug addiction, you are set free now in Jesus' name. Amen and amen. Sa susunod nating kwento, grabe ang pagka-addict ni Randy. Lahat yata ng bisyo na sa kanya. Pero hindi siya agad-agad na nakalaya. Maging leksyon sana ang kanyang buhay sa ating lahat. Ang kanyang kwento pagkatapos ng ilang mensahe. Reach more, bless more, anywhere you are.
Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send, then tap Send via QR. Scan the QR code, enter the amount of your donation, click Next, then tap Pay. Or you can tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Hindi kasi ako naniniwala na may Diyos. Kung totoong may Diyos, dapat marunong din siyang magbalanse doon sa mga kagaya namin na sumasala doon sa oras ng pagkain. Sa murang isipan ni Randy ay natatak na ang ganitong sentimiento sa kanya. Nadagdagan pa ito nang makita niya ang madalas na pag-aaway ng pamilya sa tuwing umuuwi ang lasenggong ama. Pag-aaway sa loob ng bahay, lumalabas tayo, pero ang nadadat na rin din nating mga makakasama, ganun na rin, nagiinom at nagbibisyo. So, nagiging parang pantakip, pansamantala yung ganong bagay. Gumagawa na rin tayo kung ano yung ginagawa ng mga nakakasama natin. Lumala ang mga painom-inom at hit-hit ng sigarilyo ni Randy. Nauwi ito sa paggamit ng bawal na gamot. Tuwing sumasalubong ang taon, sinasalubong din namin ng paputok ng paghigop ng shabu. Upang matustusan ang bisyo, mangdudukot po tayo doon sa mga tendera. At may mga pagkakataon na nahuhuli ho tayo ng pulis, pero dahil sa lagit-lagi na lang tayong nahuhuli, hindi ka pwedeng ikulong kasi bata ka pa. So minsan nagdadagukan ka lang ng pulis at later on naging kakampi mo na si pulis, papartihan mo na lang. Mas lumala pa ang pagkalulong dito ni Randy nang magtulak na rin ito ng droga. So wala kang pera, gusto mong mag-drugs, so ang kapalit yung katawan. Minsan pare mo, yung misis niya, may mga case na ganun. Halos lahat nasubukan ko na. So ang hindi ko lang nasubukan yung kumitil ng buhay. Pero yung magturo at magplano, na-experience ko na. Kunyari kakaibiganin mo pero sa inuman, siya na yung target, mamamatay siya yung araw na yun. Hanggang sa December 26, dadalo ho kami ng isang taekwondo conference. Porsigido yung aking kapatid na bunso, na si Rico, na isama ako. That time po noon siya ho ay nakakilala na sa Diyos. Ang plano niya ho talaga isasama ako. Pero ako ho ay lango sa alak, sa drugs at wala pa ho akong tulog. Marami ho kasing pumapasok na 13-month at marami din ho tayong naging parokyano na bumibili ng droga. The short story, nakarating na po kami doon sa site. Ako ho ay nakatulog at ang ginawa ho ng mga kabataang Kristiyanong ito, pati ho si Master Lee, yung missionary, ako ay nilehans. At ako ho ay pinag-pray. In the morning po, doon po nagsimula na ipakilala yung gospel po sa akin. Naalala ko po doon, tumatak hanggang ngayon sa aking isipan na yung salitang mahalaga ka at meron sa yung plano yung Panginoon. ito ang pinakamagandang aginaldong natanggap ni Randy sa panahong iyon ng Kapaskuhan, ang pagkakilala niya sa Panginoong Hesus, bagay na nagbukas ng pintuan ng pagbabago sa kanyang buhay. Nandun ho yung bagay na ilalatag na lang sa'yo yung shabu. Hihit-hitin mo na lamang. Hindi mo na kailangang gumastos. At higit sa lahat, nandun na rin po yung babae na pwede mo na rin pong gamitin.
bumalik lang dun sa tropa. At hindi ko po pwedeng makalimutan yung sinabi ng mga kaibigan ko dati. Akala ko walang iwanan hanggang dulo. Bakit ngayong eto ka? Umiiba ka ng landas. Ikaw nagpasimula nito, bandang huli kami ang iiwan. Ngunit makalipas ang ilang buwan, muli siyang tumugon sa tawag ng mundo. Mas masahol pa po. So balik na ho tayo sa mga dati nating nakasanayan. Ang naging kabayaran ng mas matinding pagkalango sa droga ay matinding sakit. Isang araw ay umuwi siyang latang-lata. Sa kanyang pagpapacheck up, napag-alamang may mataas na uri ng hepatitis si Randy. Pinatawag ko na po kasi yung mga kumpare ko, mga kababata kong naargabyado ko. At nanghingi na rin ho ako ng sorry at nagkapatawaran na. Dahil ang sabi po ng doktor, malabo na. Pero siya rin nagsabi na baka may himala pa. Kung nakikita nyo po at naaalala yung galis na aso, ganun ho yung naging result ng akin hong karamdamang hepa. Pangangati ang nagiging side effect niya po. Nagsimula ho doon maglagas yung aking hong buhok sa ulo at nagkakaroon ho tayo ng maraming paltos sa kakakamot. Sa 24 hours po, almost 15 minutes lang po ang akin hong nagagawang pagtulog. At hindi na rin po ako nagdadamit. Dahil kapag nagdadamit po ako, nakakaranas po ako ng pangangati. Kinulong lang po ako sa isang maliit na kwarto na nakahubot-hubad at inaabutan na lang ako ng pagkain. Naranasan ko rin pong magbigti. Gusto ko nang putulin o bakasan yung aking hong paghihirap. Pero dahil hindi ho yata kalooban, naputol po yung lubid. Muling nasindihan ang pag-asa ni Randy na mabuhay dahil sa isang gawain. Sa tuwing magba-Bible study na po kami ng 3 p.m., nag-struggle po ako kasi nangangati po ako. Mga ilang minuto bago ho ako haharap na naka-duster. At ang Bible study ho nagaganap lamang 5 minuto. Sa unang buwan ho kasi nangangati po ako. Lumipas po yung maraming araw ng Bible study. Nagkaroon ho ng improvement. Nagkaroon ho ng 10 minuto hanggang nagkaroon ho ng 30 minutes Bible study. Sa patuloy na pagtitiwala ni Randy sa Diyos at pag-inom ng kanyang gamot, tuluyan niyang natamo ang kagalingan. Ang milagrong ito ng Diyos sa kanyang buhay ay naging dahilan sa paninindigan niya sa tuloy-tuloy na pagbabago sa kanyang buhay. Sa katunayan, 15 taon na siyang di na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Bukod pa rito, ang dating lumalabag sa batas, ngayon ay kapanig na nito at nagtatrabaho bilang security guard. Yung bagay na wala kang pangarap pero nagkaroon ka ng dreams, maging mabuting tao, maging mabuting tatay, maging mabuting husband, at maging mabuting gwardiya. Si Randy ay buhay na patotoo ng salita ng Diyos sa 2 Korinto 5 versikulo 17 na nagsasabing, "Kaya't ang sinuman na ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago na." Huwag titingin dun sa nakaraan. Pwede ka kasing kainin ng nakaraan mo. Pero sa Panginoong Jesus, punong-puno ng pagkakataon. May hinaharap ba kayong sangang daan sa inyong buhay? Are you at a crossroads, facing a choice between God and your vices, an immoral relationship, a life of crime, the ways of the world? May you choose the way that leads to life everlasting, tulad ng ginawa ng ating mga testimony givers. Ito po ang payo ni Jesus. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan, at itong dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpuan yon. Bakit makipot? Dahil iisa lang ang daang ito. Walang iba kundi si Jesus, tanging tagapagligtas at anak ng Diyos. Etong sabi niya, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." When you're at a crossroads, choose the one who died on the cross to show you the road to heaven. Thank you for watching and believing with us.